Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time na ako na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's reflection. Nasa tema pa rin ng power o kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. So ikaw, saan ka ba kumukuha ng power? O sinuri mo na ba ang sarili mo? May power ka nga, may kapangyarihan ka ba sa iyong lipunan o mismo sa iyong pamilya, may kapangyarihan ka ba? Kasi gusto natin lahat yan, di ba? May kapangyarihan ka, kilala ka, may impluensya ang tao. Wala namang problema dyan. Kung marami kang may impluensya ang tao, makapangyarihan ka, at kinikilala ka, walang problema. Basta, hindi ka magiging sakim o makasarili. Di ba? Kasi kung may makapangyarihan ka nga, pero yung kilos mo naman, talagang lahat ng nakikita mong tao, minamaltrato mo. Di ba? Wala nang mga kwenta sa yung mga nasa paligid mo. Ikaw na lang lagi ang may kapangyarihan, may tama at puro mali na lang ang nasa paligid mo. At minsan nasasabi natin na may power tayo dahil may connection tayo sa gobyerno, di ba? Halimbawa, kilala mo sa bayan mo si mayor, si congressman, si gobernador, o kaya naman si senador, vice president hanggang presidente, di ba? So pagka mga ganun kasi konektado ka, so feeling mo yun din ang power mo dahil kakilala mo nga ditong ganitong makapangyarihang tao. O minsan, di ba? Sa mga mga gamit na mamahalin, di ba? Halimbawa sa bag, di ba? Mayroon kang kaya mong bumiling Hermes, di ba? Magkaano yan? Alam naman natin, di ba? Louis Vuitton, mga relo, di ba? Mga Rolex, yan. Sasakyan naman mga sports car, kagaya ng McLaren, di ba? Mga Porsche, mga Ferrari, di ba? So, minsan, di ba, na yung ibang tao, do, karapatan naman nila yan kung kaya nilang bumili ng mga ganyan. Kasi pag pinost yan, siyempre yung mga tao na mas mababa sa'yo, na hindi mo kagayang may uri ng hanap buhay, ay siyempre yung mga tao na yan, kahit papaano, naano sa sarili, pinanghihinaan sila ng loob na bakit siya meron, bakit ako wala. So, ibig sabihin guys, yung mga branded na yan, mga branded na mga gamit, iniisip mo kagad na konektado ka rin sa branded. Di ba? Alam mo, may suot kang Rolex, di ba? Iniisip mo, konektado ka sa kumpanya ng Rolex. Sa sapatos naman, Nike, di ba? Sa mga damit, Lacoste, halimbawa, di ba? So, Louis Vuitton, yun ang mga ganun guys, di ba? Iniisip mo, konektado ka sa kanila. Kaya nga sabi sa Gawa, chapter 1 verse 8, ngunit pagdating ng banal na espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay na tungkol sa akin. So, yun ang sinasabi ng Panginoon. Pag binigyan tayo ng espiritu, ay ang kinukwento natin ay ang buhay ng ating Panginoong Jesus. Wala nang problema sa mga material na bagay. Kung hindi ka nagiging sakimat, okay lang yan. Di ba? So, yun na nga, bibigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoong Jesus para ikalap. Kaya yung ginagawa natin, di ba? Kung ano yung mga kabutihan, kapangyarihan na naranasan natin mismo sa buhay natin. Kaya natin guys, namuhay tayo ng talagang mahirap lang. Kahit pa paano ngayon sa awa ng Diyos, maluwag-luwag. Hindi naman sobrang luwag, tama lang, di ba? Napapaaral natin yung mga bata sa private school, nabibigyan natin magandang edukasyon, di ba? Kumakain naman tayo 3 beses ang araw. May mga midnight snack pa. Pag may okasyon, nakakalabas naman tayo. Nakakain tayo ng mga simpleng masasarap na restaurant. Okay yun, di ba? Yung mga bagay na yun. So, isa yun sa nangyari sa aming buhay na noong bata kami, hindi naman namin yan nagagawa. So, isa yun sa nangyari sa buhay namin dahil siyempre, nakilala natin Panginoong Jesus. Hindi man tayo perfecto, guys. At least, majority ng ginagawa natin ay mabuti. Di ba? So, ang ibig sabihin nito yung ating Panginoong Jesus, kailangan nagre-reflect yung ating Panginoong Jesus sa buhay natin. Na napapakita natin sa mga tao na mabuting tao tayo, mabait tayo, kahit pa paano, di ba?
nakakatulong tayo sa mga nangangailangan, hindi man na buo dahil sa kanilang pangailangan, kahit bahagi lang o konti lang, maibsan man lang yung kanilang konting hinahanap na tulong ay maibigay natin. Masaya na tayo doon, di ba guys? Masaya na tayo doon. Lalo pa kung yayaman tayo, mas maganda nga. Kung mayaman ka, mas marami kang matutulungan. So, ibig sabihin nito, ang pinaka-power talaga ng ating Panginoong Hesus ay yung pagka-humble niya. Yung pagka maging mabait niya. Yung maging makatwiran, righteous, at yung forgiveness and kindness. So, yun guys. Yun ang kailangan din nating isa buhay, yung mga power na nagre-reflect sa atin buhay. Sikapin natin. So, ikaw na kapatid nating nanonood sa aking vlog, ikaw na may matinding karamdaman, ikaw na may matinding problema sa pamilya, at ikaw na may problema sa pinansyal. Sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, i-check yun, ipagkakalob ng ating Panginoong Jesus. So, type mo na lang, Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman ngayon, Lord. It's stage 4 cancer na po, Lord. Tinaningan na ng doktor. Matagal ng bedridden sa bahay o sa ospital. Hipuin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Ibalik ang kalakasan para sa kanyang katawan at para sa kanyang pamilya. Ganon din po, Lord, sa pamilyang nasira na o masisira pa lang, Lord. Ilumin niyo po yung mga problemang dapat maayos. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli ang kanilang pamilya. At sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalong-lalo na, Lord, yung kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas. Pambili ng ulam, Lord. Pambaon sa mga bata. Pambili ng gamot. At kung ano-ano pa mga pangangailangan ng aming pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito hiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Hesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.